Umaga nitong Sabado, ika-18 ng buwang kasalukuyan. Sama-samang nagtanim sa ilang lugar sa Barangay San Antonio ang mga miyembro ng iba't ibang kooperatiba sa lungsod. Sa inisyatibo ng Calapan City Cooperative Development Council at Calapan City Cooperative Development Office at sa pakikipagtulungan ng Barangay Environmental General Services Cooperative o BEGESCO at ng Sangguniang Barangay ng San Antonio, 70 dwarf coconut trees ang itinanim nila sa ilang lugar sa naturang barangay, kabilang na ang foreshore area dito. 8 kooperatiba ang nakiisa sa naturang aktibidad na isa sa mga programa ng CCCDO at CCCDC. Inaasahan naman na makalipas ang 3 taon ay magbibigay ng kaaya-ayang tanawin ang mga nasabing puno sa naturang barangay, lalo pat malapit ito sa pantalan ng lungsod. Susunod, Lady Enforcement Officers ng Land Transportation Office inilunsad ngayong araw. 25 plaka ng sasakyan kumpiskado ng LTO. Yan at iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalaala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, townhouse, all units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund, with monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kalinsabay ng hangaring masunod ang mga batas pangkalsada at mabawasan ang mga pasaway at lumalabag dito. Isinigawa ngayong araw, ika-20 ng Setyembre, ang paglulunsad ng Lady Law Enforcement Officers ng Land Transportation Office, kung saan ilan sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ay kanilang pinestuhan, katuwang ang City PNP at TMO, upang isagawa ang nationwide checkpoint alinsunod pa rin sa direktiba ni Yusek Virginia Torres ng LTO. Ito ay direktiba galing kay ASEC Virginia Torres ng Land Transportation Office. Starting today, September 20, ay magkakaroon ng launching ng Lady Enforcement Officers. Sa isinagawang checkpoint at inspeksyon, lahat ng uri ng sasakyan, pampribado man o pampubliko,
ay hindi pinalampas ng LTO kung saan kumpiskado ang 25 mga plaka ng sasakyan matapos itong mapag-alaman na hindi nakarehistro. Impound naman ang isang motorsiklo at pampribadong tricycle dahilan sa hindi ito nakarehistro, maging ang driver nito ay walang lisensya na kasalukuyang nasa kustodiya ng nabanggit na tanggapan. Dahil dito panawagan ni LTOIC Allen Olivia na kinakailangang may saayos at legal ang mga sasakyan, higit dahil sa asahan na umano ang sunod-sunod at biglang operasyon ng LTO sa lalawigan. Para po doon sa mga taong may pag-aari ng sasakyan, kami po ay nananawagan na dapat po ay nasa ayos at legal ang kanilang sasakyan, rehistrado sa kasalukuyang taon, merong stickers o tags for the current year. Dapat po ang nagdadala ng isang sasakyan ay may lisensyang valid, hindi po expired yon. Kasi po kung expired ang inyong lisensya at ganoon din po ang inyong sasakyan, malaki po ang karampatang multa. Sa ibang balita, kaalinsabay pa rin ang close quarter battle training na isinasagawa sa PRO Mimaropa na layuning mas maging handa ang mga kapulisan, higit ang mga nasa special unit sa anumang insidente na magaganap sa rehiyon. Kahapon ng hapon, 19 ng Setyembre nang sumailalim ang may 150 SWAT ng rehiyon at scouts sa live tear gas simulation assault na idinaos sa kanilang quarters sa headquarters ng PRO Mimaropa. Isang tila kulong na silid ang inihanda para sa nabanggit na pagsasanay, kung saan nilagyan ito ng mga sakong may laman na buhangin na magsisilbing hostage o biktima ng isang insidente na kinakailangan nilang respondihan at tulungan, ngunit dahil na rin sa lakas ng epekto ng tear gas, bagamat nakatakip ang mga ilong at ilan pang mga scout at SWAT ay lubhang nahirapang pumasok dito, kung saan isang babaeng SWAT ang tila ng hina at hinimatay sa pagkakalanghap nito. Dahil dito, agad na nagbuhos ng tubig ang mga trainees upang mawala ang epekto ng tear gas sa kanilang mga katawan. Kay Course Director PCI Joel Estaris, ito pa lamang ang kauna-unang pagkakataon na maisagawa ito sa rehiyon na naglalayong ipaalam o ipakita sa mga kapulisan ang kahalagahan na malaman ang epekto ng tear gas sa kanila at sa mga biktima, advantages at disadvantages nito bilang mga nasa special unit at mainda sila sa ganitong mga insidente. Bali first time nga nangyari yun dito sa Mimaropa, in order for us, yung mga kapulisan natin ay maramdaman kung ano yung epekto, depekto, positive or disadvantage ba yung paggamit ng tear gas sa, diba, sa hostage taking. So kung halimbawa maramdaman nila kung ano yung epekto nun, magagamit yon as a tactical movement para ma-accomplish natin na maayos yung ating mission. Like for example, kung mag-agis pa tayo ng tear gas sa bus, anong maging epekto nun dun sa ating tear gasin at the same time sa mga operatiba. Pinasama talaga natin yon sa ating mga program of activities. So not necessarily na